Yo, what's up mga parts? So, good morning. So, for today's video, maiba naman po tayo. So, dito naman tayo sa dagat mga parts. So, ngayong araw is dito kami sa likod ng bahay ni BG Garage. So, maglalagay kami ng tawagin dito sa amin ay bubo. So, yan. Parang malaki siyang kulungan ng mga isda. So, maglalagay kami ngayon sa dagat mga parts. So, 4 na piraso ito. So, isa-isahin lang namin lagay dun sa bangka kasi mabigat yung paghulog namin sa dagat. Baka masama yung iba. Dalhin namin lahat. So, walang kalalagyan dun sa bangka. Medyo maliit yung bangka na gamit namin eh. So, sakto lang talaga sa isa-isa. So, although di makina naman or di motor naman yung bangka na gamitin namin. So, mabilis lang to. So, balik-balik lang kami sa 4 na piraso. So, nandito na kami ngayon sa malalim na parte ng dagat. So, papaandarin na yung bangka namin. So, yan. Nakatakbo na kami mga parts. So, nandito na kami sa papunta na sa malalim na parte ng dagat. So, yan. Medyo nasa mga 10 metros or tawagin dito sa amin pulo kadupa. Nilalagay namin yung bubo or yung kulungan ng mga isda. So tapos after 2 weeks kukunin namin to, haharvestin namin if marami bang huli. So abangan nyo yung next video natin after 2 weeks mga part if marami ba tayong huli. So nandito na kami sa spot. So nalagay na yung gawagin yung bato na hahawak sa ating bubo para hindi siya mawala. So grabe yung taga salom or taga dive namin si Boss Joby. Ang lakas umutong o ang lakas huminga sa ilalim ng dagat. So nasa 30 kadupa yung kaya niyang sisirin sa ilalim. So yan, nigpitan na namin yung pise or yung lubid para higpit siya at hindi umuutaw sa dagat. So pag natapos na yan, yung mga lubid niyan lahat, so pwede na namin ibaba yung bubo. So dito na parte is tapos na. Tapos ihulog namin yung aming bubo para malagay na to sa ilalim at sisirin yan nila Boss Joby para malagay ng tama or ma-plaster talaga doon sa ilalim mga part. So yan, sisid na yan, ihatid yan doon sa pinakailalim. So paganda sana kung sisirin rin natin para mabidyohan natin sa ilalim kaso wala pa tayong GoPro. Baka naman GoPro or DJI Philippines, baka naman dyan kahit isang bang sisid lang na camera. So, yan na siya. Galing na siya dun sa ilalim. So, ito is ang pangalawang bubo siguro to na ilalagay natin. So, una yung kanina, tapos ito yung pangalawang bubo na ihulog natin sa dagat. So, ibang spot na naman to mga parts. So, kanina yung spot na yon is sa ibang parte. Tapos ito, malayo dun sa spot na yon. Para yung mga isda hindi naman mag-focus dun sa baka mapuno yung isang bubo, wala nang lagyan. So dito naman punta lang sila dito sa isang bubo namin. So yan, hulog na yan, lapit nang matapos yung lubid. Tapos this time is nakahulog na po yung ating bubo. So sisisirin na naman nila yan para malagay ng tama doon sa ilalim at forma ng maayos doon sa ilalim. So yan, tapos na si Boss Joby nang sisisi doon sa ilalim at maghahatid sa bubo. So yan, papabalik na sila sa bangka. Tapos kukuha na naman kami ng isang bubo pa doon, may 2 pa. So yan, tapos na yan, ilagay na dyan sa ilalim. And then tinitignan na lang niya if yung pagkalagay is tama ba. So yun, sinisid niya uli kasi
yung bato siguro nahulog. So hindi nalagay ng tama, so or hindi na plaster ng maayos. Kaya sinisid niya at pinorma niya ng maayos doon sa ilalim ng dagat, mga part. So yan, napakatagal. Kita niyo naman, napakatagal sisirin yung nilagyan namin. So dito, ito yung pangatlong bubo. So itong piraso na po, ito na yung nalagay natin. So dito, ibang spot na naman to, mga part, kasi para marami tayong huli soon, baka pala rin, at sana bigyan tayo ng magandang biyaya ng Panginoon soon pag nag-harvest na kami ng mga huli sa ating bubo. So lalagay na yung pamataw or yung bato dun sa ilalim na maghahawak sa bubo at sa lubid. So yan yung hihilahin namin pag nag-harvest kami para makuha yung bubo, tapos kunin yung mga huli, tapos balik na naman. So yan siya, mga Bart. Lagay na yan. So kung saan nakapunta yung tawag doon, yung alon or yung sulog, tawagin dito sa amin. So doon din ipupurma yung bato para nakasabay rin din sa sulog yung aming lubid. Tapos yung bubo namin is nasa magandang spot talaga. So yan, tatlong bubo, tapos yung lubid na lang ang hihigpitan para hindi uutaw sa dagat. So yan, papunta na kami sa mas malalim din na parte kasi papalalim yung spot na lalagyan. So yan, hila patungo sa malalim, tapos pag matapos na yung lubid, so saka ihulog yung bubo. So yan siya, nahulog na, then patid na yan sa ilalim para malagay ng maayos dun. At syempre yung forma niya, yung susuhutan ng mga isda, dapat nakaporma ng maayos para madaling makapasok yung mga isda. Yan yung mga dapat gawin dyan, tricks dyan, or mga dapat talagang ayusin para marami kang huli naman, ibibigyan ka ng biyaya. So yan siya, sinisisid niya sa ilalim para malagay ng maayos. And then dito ito na yung last or pang-apat na bubo namin, mga parts. So uhulog na namin yan, tapos papunta na kami sa spot. Ito yung bubo na pinakamalaki ng mata. Yung bubo namin is may mata yan, yung kulay green, tawag dyan, yung screen. Ito yung pinakamalaking mata. So ito dapat ilagay ito sa mga pinakalalim na parte ng dagat kasi malaki yung mata. Dito pwede sa mababa kasi pababa yung isda na maliit makakalabas kasi malaki yung mata. Dapat ang papasok dito malaki din na isda. So dyan, ito nasa 13 or 15 kadupa siguro. So yan, yung nalagyan namin sa last na bubo namin. So ito yung pinakalalim at ito rin yung pinaka magandang spot sa Pinibus Joby, yung taga-sisid namin. So yan, tinitignan niya yung nilagyan niya ng bato. So yan yung spot, hindi makita sa ilalim, sobrang lalim talaga ng spot na to. So nandito pa to sa, kung tawagin dito sa aming dagat ay Kimba. Yan yung pinakamalalim na parte. O yan, yan yung aming tilimanan or angle namin para makita namin to pagbalik. So need talaga yan, yung mga angguling kabilaan, tapos sa taas, para yung spot pagbalik nyo nandun pa rin kayo sa spot ng mga bubo nyo. Kasi pag wala kayong alaala kung saan nyo nilagay, wala talaga yung bubo nyo lahat, ubos, walang ma-harvest, pati bubo wala. So yan yung tilimanan or angle kung saan namin nilagay yung mga bubo namin. So yan, papanda rin na yung bangka, tapos papunta na kami sa malalim na parte para tugot yung lubid or mahila yung lubid papunta doon sa malalim na part. Tapos kailangan yan hugot or kumbaga hindi maluwag kasi
baka pag may dumaan ng mga bangka nang huli rin yung mga isda, baka yung lubid namin, yung mahila niya, putol, wala yung bubo namin. So dapat yan, dapat nga yan may tingga or may bato na nilalagay sa mga lubid para hindi siya uutaw sa dagat, para lulundag talaga siyang maayos mga part. So yan, hatid na yung bubo sa lalim at ito na yung last part na nalagay namin na bubo. See you tayo sa next na pag-harvest namin mga parts. Let's go!